Parents, be careful how you treat your children. Story time! So kanina, lumabas ako at bumili ako ng something sa tindahan, sa sari-sari store, para mabarihan yung 1,000 peso bill. Kasi nga, alam mo na, may estudyante, papasok, kailangan ng bariya para sa pamasahe. And hindi ako prepared sa narinig ko at nakita ko first hand doon sa loob ng tindahan. So ang setup kasi ng tindahan is parang, bukas na, na bintana. Bukas na bintana. Tapos, kita mo talaga yung nasa loob. Tapos, may mga stand lang, ganyan. Tapos, may hagdan. So, pag akyat ko ng hagdan, kasi may nauna sa akin bibili. So, ako kailangan ko maghintay ng ilang minuto para matapos siya, yung una-unang bumili sa akin. And narinig ko, and nakita ko yung mga pinagagawa doon. So, pag akyat ko ng hagdan, nakita ko si ate, which is yung nag-accommodate sa nabili, pinagmumura niya and pinaghampas niya yung anak niya, gamit yung kamay niya mismo, ha. Tapos, meron pang moment na hinampas niya ng, alam niyo yung blue bar na sabon. So, yun. Di ko alam kung buo niya yung hinampas. Tapos, nakita ko na lumagpak doon malapit sa, So, basta kita ko lumagpak yung isang ganong bar. Ewan ko kung nahati na siya or hati talaga siya. As in, may puwersa talaga yung paghampas ng nanay dun sa anak na babae. And nakita ko nakagana na yung babae. Siyempre, para protektahan yung sarili niya, di ba? And ako naman, hindi ko intensyon na makita yun and marinig yun. Kasi una, bibili ako. And also, kitang-kita talaga yung loob ng tindahan. Tapos, all throughout dun sa ilang minuto na nag-aantay ako para ako naman may yung mapagbentahan, puro mura lang ng nanay yung naririnig ko towards her child. And parang ang backstory nun is, yung anak na babae, yun, yung pinapalo and pinagmumura is nagmotor nang hindi nalalaman ng nanay. Tapos, in-interrogate siya na ilang beses ba raw na nagmumotor siya nang hindi alam ng nanay. Sumagot yung anak ng ngayon lang. And ang nagpakirot talaga ng puso ko sa lahat ng masasakit na sinabi ng nanay dun sa anak na babae is, hindi ganito yung mismong term, pero parang pag na-aksidente daw yung anak at natuluyan, parang mas okay pa daw dun sa nanay, magiging beneficial pa daw yun sa nanay kasi makakatanggap siya ng abuloy. Me, hearing that, first hand na anak din na babae. Sobrang sakit nun. Imaginein mo, niluwal mo yung anak mo, dinala mo ng 9 na buwan, pinalaki mo na. Ganun yung sasabihin mo. Isipin mo, may nakakarinig. Dalawa kami yung customer. Tapos may isa pa dong babae. Ewan ko kung tita yun ng batang babae. Pero walang ginagawa. Tapos natitigan ko yung batang babae. Though hindi naman siya super bata, siguro around 14 or 15. Emotionless siya. Walang emotion na nakikita sa mukha niya. And parang ako, syempre as parang concern, gusto ko talagang pigilan si ate. And pasukan siya dun sa tindahan. Pero ang ginawa ko, dinistra ko na lang si ate sa mga binili ko. Which is eto. Ayan. Kasi ayaw niya talagang tigilan sa paghahampas ng kamay niya dun sa bata. And yung bata talaga, nakaupo lang siya doon. Habang parang nakatulala ganun, hindi ko rin alam kung ano yung naiisip ng bata. Kung nasasaktan ba siya or sanay na siya na ginaganon siya ng nanay niya. Kasi kada bibili ako dun sa daylight, siya yung nakikita ko nagbabantay ng tindahan. Since 24 hours din yon yung tindahan na yon, usually nakikita ko din siya doon na nagpupuyat. And dun din sa pagko-call out ng nanay, sinama ng nanay yung mga tropa daw. Parang yung mga tropa daw na sinasamahan niya is parang patapon na daw yung life, ganon. And dapat daw yung totropahin niya is yung mga may makakatulong sa kanya or may iaambag. Sa point na yun, nagigets ko naman na yung totropahin mo dapat it makakatulong sa'yo. Okay, isa-isahin natin yung side, ha. Dun sa side ng nanay, nagagalit siya kasi hindi nagsabi or hindi nagpaalam na magmumotor yung bata. And nagigets ko yun na kailangan magpaalam ka para alam ng nanay kung saan ka pupunta. Paano nga kung hindi papayagan? And also, gets ko din na, halimbawa, may mangyaring masama dun sa bata. Siyempre, sagutin ng nanay, responsibilidad na yon. At baka nag-aalala siya. Pero hindi po ganun ang tamang pagdidisiplina sa anak. Tandaan po natin, kung paano natin itrato yung mga anak natin, malaki yung possibility na ganun din ang pagtrato nila sa mga magiging anak nila. Ang mga parents, yun ang role model. And sa tahanan, dapat unang nagsisimula ang pagmamahalan, pagtutulungan, at pagmamalansakitan. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit maraming kabataan ngayon ang ayaw na umuwi ng bahay. Aminin man natin sa hindi. Marami sa kabataan ngayon sa Gen Z
dala-dala ang trauma ng kanilang mga magulang or generational trauma na hindi nila na-deal nung sila pa ay single or wala pang pamilya. And maaari ring kung paano tinrato yung nanay ng kanyang nanay is ganun din niya, nadala niya hanggang ngayon. And doon naman sa side ng batang babae, I feel so sorry for her. Dahil kailangan niya pang marinig yung mga ganong words, maramdaman yung ganong sakit na nanggaling mismo sa kanyang nanay. No, kagaya ko din minsan yung batang yon na hindi nagpapaalam sa nanay. Pero yung nanay ko, hindi naman ganun mag-response. Naging ganito ako kung ano ko ngayon, yung character na meron ako, dahil binigyan ako ng kalayaan ng nanay ko na mag-explore at matuto sa mga kamalian ko. Hindi ako sinakal ng nanay ko nung ako'y nasa teenager pa lamang. Kulang ang tiwala ng nanay doon sa anak. Kaya ganoon nag-response. So tatapusin ko na tong video na to kasi matagal na. Nalungkot talaga yung gabi ko na to kasi ganun yung nakita ko and narinig ko. So parents, please, pahabain nyo yung pasensya nyo sa mga anak nyo. And kayo ang magturo ng dapat sa mga anak ninyo. Pero hindi sa paraan na mag-iiwan ng sugat sa puso namin. Ayun lang, stay safe and God bless.